Ito na nga mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China and Digong, ang Netherlands. Netherlands. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong ibalita sa inyo na posible ba na si Amy Marcos at si Camille Villar ay tatanggalin na sa alyansa na grupo ni BBM or alyansa slate? Posible ba na tatanggalin si Amy Marcos at si Camille Villar sa alyansa ng pagbabago senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ang balita sa TV Patrol. Pakinggan nyo po. Tuloy-tuloy ang Hindi ko po pwedeng i-play dito kasi actually, balita po ito ng TV Patrol. Amy Marcos at Camille Villar tatanggalin sa alyansa slate ni PBBM. So ito, hindi ko po siya dito i-play itong ABS-CBN kasi alam ko po at ang TV Patrol, ang lakas po nito mang-block. Iba-block nila. Pero at least, iparinig ko sa inyo yung Moses at re-reaction na natin para hindi tayo masabing fake news. So ito na. kanya ng mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Calabarzon, ang pinakamaraming botante para sa halalang 2025 na may 9.7 milyon. Sa kanilang panunuyo sa mga botante sa Laguna, nangako ang mga kandidato ng administrasyon na itutulak ang pagpasa sa Land Use Act sakaling manalo. So, nasa Laguna, nag-iikot ngayon yung mga senador na hilera ni Pangulong Bongbong Marcos. Nandiyan si Tito Soto, si Abby Binay, si Binhor Abalos, Erwin Tulfo, si Tolentino, si Ping Lacson, sino pa? Bukod kay Ping Lacson, si Rimulya? Si Rimulya ba to? Ay, hindi pala, iba. Hindi ko alam kung sino tong isa, Ito, nasa gilid, katabi ni Tolentino. So, kung napansin nyo po dito mga kababayan, wala po si Amy Marcos at si Camille Villar. Bakit? Si Camille Villar at si Amy Marcos ay nasa bandang Caloocan nag-iikot. Hindi sumama dito sa bandang Laguna. Nitong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyam. Pitong kandidato. Wala si Amy at si Camille dito. Ito, continue natin. Ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Calabarzon, ang pinakamaraming botante para sa halalang 2025 na may 9.7 milyon. Sa kanilang panunuyo sa mga botante sa Laguna, nangako ang mga kandidato ng administrasyon na itutulak ang pagpasa sa Land Use Act sakaling manalo. Ito'y kahit pa kasama sa kanilang grupo si Representative Camille Villar. Kilala ang kanilang pamilya sa land development habang chairperson ng Senate Committee on Environment si Senator Cynthia Villar. Tamang paggamit ng lupa. Natin, ng publiko, ng gobyerno, ng pribado, pumasa sa House. Sa Senado naman hindi pumasa yung Land Use Act. Kaya pala wala si Camille Villar dito sa rally na to mga kababayan kasi ang pinag-uusapan pala dito sa agenda, iikot ang ngayon sa Laguna at pahalagahan natin yung pagdating sa mga Land Use Act. Alam nyo naman po, itong mga Villar ay mahilig po ito sa lupa. Sabi ko nga sa inyo, si Cynthia Villar yan yung Queen Elizabeth version sa Philippines. Kasi bakit? Alam mo, huwag kayo magalit na tinawag kong Queen Elizabeth version sa Philippines. Kasi si Queen Elizabeth doon sa Europa, halos po, 1/3 ng Europe pagmamay-ari, ni Queen Elizabeth. 1/3. Tama ba? O 3/4? 3/4 ng Europe pagmamay-ari, ni Queen Elizabeth ang kalupaan. So, kung dito sa Pilipinas naman, Queen Elizabeth version, itong si Cynthia Villar. Bakit? Meron na nga silang city. Napakadami nilang subdivision na naipatayo. Kaya po rason siguro kung wala si Camille Villar dito kasi ayaw niya na pag-usapan itong patungkol sa mga Land Use Act na to or batas na pagtamang gamit sa lupa. Kasi sa ngayon mga kababayan parang lumiliit yung sakahan. Napansin niyo na umuunti na yung palayan. Bakit? Kasi halos yung mga palayan noon ginawa ng subdivision ngayon. Kung nandito si Camille Villar, makantsawan siya dito, magaganon siya ngayon. Bakit?
Kasi alam naman ng lahat na land developer itong magulang ni Camille Villar at mahilig sila sa lupa. Kaya, talagang makantsawan siya dito. Kaya din siguro, isa sa rason na wala siya dito. Continue. Kayo na lang manghula kung bakit. Yung naiwanan pang 90,000 hectares Hmm. na agriculture lands na alienable, disposable, pwedeng pag-aralan ng local government officials dito kung ano yung pwedeng i-propagate dahil talaga mabilis ang development, magugulat ka na lang, nawawala ang mga palayan. What we could do is give incentives siguro on the local level. We must pass the National Land Use Act. Naabuso na po eh. Nabayaran ka namin na ganito, bibiling ko yung lupa mo na ilang milyon. Without thinking na lumiliit po yung ating agricultural land. Yan, kasi we keep on developing, ginagawa yung subdivision, etc. So, iisipin ko ngayon kung paano ma-link yung 1 pound, 1 product law na pinasa namin ilang buwan na nakakalipas dito sa para mapunuan yung kakulungan ng ating land use plan. Nang sa ganon, ay hindi mabawasan yung ating agricultural land. Wala naman sina Senator Amy Marcos at Representative Villar na nag-motorcade sa Caloocan nitong umaga. Tanong sa Alyansa Slate, may plano ba silang tanggalin o kakalas na nga ba sina Marcos at Villar sa mga pambato ng administrasyon? Tanong ngayon sa alyansa ni BBM, pagkatapos ng birahin ni Aimee, si Pangulong Bongbong Marcos sa hearing sa Senado patungkol sa pagka-aresto kay Digong. Ang tanong ngayon mga kababayan, tatanggalin ba kaya ni BBM itong si Aimee at si Camille? Or manatili na si Aimee ay kahilera sa alyansa slate ni BBM? So ito po, pakinggan natin. Umugong ang tensyon kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I cannot answer that question for them, no? So, I think, like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yun. Sinagot naman ng presidential sister ang hindi pagbanggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa talumpati nito sa campaign rally sa Cavite. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Samantala, mga taga-Bagak Bataan naman ang sinuyo ni dating Senador Bam Aquino. Nangako siyang aaksyonan ang hinaing ng mga nagtitinda at mamimili. Nangampanya naman si dating Senador Kiko Pangilinan at kinausap ang mga estudyante ng Foundation University sa Dumaguete City. Kinonsulta rin niya ang mga mangingisda sa Barangay Banilad kung saan nangako itong isusulong ang mga batas na poprotekta sa kalikasan at karagatan. Nakiisa naman si independent candidate na si Ariel Querubin sa isang rally na inorganisa ng mga magsasaka ng Gimba Nueva Ecija. Binigyang diin ni Querubin na dapat habulin ang mga smuggler at hoarder at palakasin ang lokal na produksyon. Harleen Delgado. So actually mga kababayan, kung ganito lang din naman ang mangyayari sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat mas pinili ni BBM yung mga opposition side. Di ba? O ano ba ibig sabihin nun, Ken, sinasabi mo? Much better na pinili dapat ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin niyang slate sa kanyang mga senatorial candidate yung mga liberal. Bakit? Kiko, Bam Aquino, at iilan pa na mga senatorial. Kasi kadalasan sa mga pinasok ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang senatorial slate, no, ang alyansa para sa pagbabago, halos yan majority puro DDS. Ito hindi ko binabash kasi alam ko matalino si BBM. Pero darating ang panahon na yung mga senador na yan pag nanalo yung iba dyan, at alam naman po natin na majority dyan puro DDS. Pag sinabi nating DDS, hindi nawawala dyan yung salitang traidor. Dating nanumpa kay Digong yang mga yan. Dating lumuluhod at umaamoy ng utot ni Digong yan. Diba? Pag nanalo yan at nasa posisyon na yan, ang sabihin lang nila niyan, huyo si Marcos. Alam nyo, pag yung alyansa na yan, na slate, senatorial slate ni BBM, yung iba dyan,
Patas. Yung iba dyan, yan yung mga dating DDS na nagbubungol-bungulan na ngayon. Pag nanalo yung mga yan, yung nakabinbin na impeachment ni Sara, may possibility na hindi pipirma yung mga yan para ma-impeach si Sara. Bakit? Yung kay Sara doon na hilera, sure na pabor kay Sara yun. Yung na kay BBM na mga kandidato pagka-senador, majority dyan, puro DDS. So manalo man umatalo, yang mga manok ni BBM, kay Sara pa rin papabor yan. Kaya kung ako kay BBM, mas magandang pinili niya yung mga Liberal Party senador. Bakit? Yun ang sure na hindi siya tatraidorin. Bakit? Never naman siyang trinaydor nun. Bakit? Naging miyembro ba ng gabinete niya yung mga yon? Hindi. Hindi katulad kay Sara na naging miyembro ng gabinete na at vice presidente pa niya, pero pinagmumura siya at binantaan siya. Diba? Walang record pagtatraidor ang Liberal Party kay BBM. Pero kung iyong mga slit ng senatorial slit niya ngayon, tandaan ninyo, kapatid nga niya, binaboy siya. Kapatid nga niya, pinuntirya siya at kapatid nga niya, binagsak siya. How much more pa yung mga senador na nakahilera sa kanya dyan na DDS? Hindi ko sinabing lahat dyan DDS. Wala naman akong pinangalanan. Pero alam nyo naman po, mga nanonood sa akin, kung sino sa mga senador slate ng alyansa ni BBM ang mga DDS dyan. Di ba? Darating ang panahon pag nanalo yung mga yan, babaliktad at tatraidorin si BBM yan. Mark my word. So yun lang, mga kababayan. Posible nga bang tanggalin ni BBM sa senatorial slate niya, sa alyansa para sa pagbabago, si Camille at si Amy? Hindi ko lang alam. Antabayanan nyo na lang. So yun lang, maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you.